Magandang gabi po sa ating lahat, pati po sa nanonood at nakikinig sa kanilang tahanan. Purihin ng Diyos at sama-sama na naman po tayong manalangin, sumamba at mag-awitan sa Panginoon. Magsitayo na po ang lahat. Tayo ba ay may pasanin at mga suliranin? Sa Diyos natin idalangin at tayo'y aaliwin. Awitin po natin si Jesus, ang kaibigang tapat. Si Jesus ang kaibigang matapat kailanpaman, tayo ay tinutulungan at pinapatnubayan. Kay daming lumbay at hirap nating dinaranas, bakit di natin ilagak sa Kanyang lahat-lahat? May pagsubok pa sa buhay at sanang pinapasan, tayo'y huwag manlulupaypay, sa Diyos natin isaysay. Si Kristo'y walang katulad, nakaramay sa hirap. Sa Kanya tayo tumawag upang tayo'y maligtas. Tayo ba'y may pasanin at mga suliranin? Sa Diyos natin idalangin at tayo'y aaliwin. Kaibigang may lumibot, sa Diyos natin idulog. Kay Jesus tayo pasakop at laging magpakupkop. Muli po nating awitan ng ating Panginoon. Sa 1 Pedro 5:7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga kabalisahan, sapagkat Siya ang kumukupkop sa inyo. Awitin po natin, walang sino mang tulad kay Jesus. Nais kong umawit patungkol kay Jesus, yamang nasubukan ko siyang tapat, kung paano
sa Diyos. Amen po. Tunay na walang katulad ang ating Panginoong Hesus. Siya yung kaibigang nating maaasahan. Siya yung ating Diyos, tagapagligtas. Siya yung ating manlilikha. Ang sabi po sa Kronika, unang Kronika, 16, 8 hanggang 12. Magpasalamat kay Yahweh, tumawag sa kanyang pangalan. Ang lahat ng gawa niya sa lahat ay ipaalam. Umawit ng pagpupuri at siya ay parangalan, ang kahangahangang gaway, ibalita kahit saan. Dapat kayong magalak sapagkat kayo'y kanyang bayan, ang lahat ng sumamba sa kanya ay magdiwang. Lumapit kayo kay Yahweh upang tulong niya hingin, sa tuwin ay parangalan siya at sambahin. Inyong alalahanin ang mga kamangha-mangha niyang gawa, ang matuwid na paghatol at gawang kahanga-hanga. Tayo po ay manalangin. Tunay na ikaw ang Diyos, dakila, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Lord, marami pong salamat sa kadakilaan ng iyong pag-ibig sa aming mga makasalanan. Marami pong salamat, Lord, sa pagkakataon na ibinibigay mo sa amin upang patuloy kaming lumapit sa inyo sa pananalangin. Salamat, Lord, sa pagpapalakas mo sa panahon ng aming mga kahinaan. Salamat po, Panginoon, sa pagbibigay mo ng aming mga pangangailangan. Marami pong salamat sa panahon ng aming kasakitan. Ikaw ang aming dakilang manggagamot. Sa panahon na nakakaranas kami ng mabibigat na pasanin, Panginoon, nariyan ka, O Diyos, upang tugunin, upang kami ay tulungan. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon ng ito, na kami ay nanalangin hindi lamang po para lumapit at humingi sa inyo, kundi na-enjoy po namin, Panginoon, yung kalapitan namin sa inyo. Marami pong salamat sa kadakilaan, katapatan ng iyong pag-ibig sa amin. Dalangin po namin, Panginoon, ang higit mo pa pong pagpapala sa pakikinig namin ng salita, sa sama-sama naming pananalangin. Ikaw ang Diyos na magpala ng aming mga puso. Pinupuri ka namin, dinadakila at pinasasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Makakaupo na po ang lahat. Tunay po na ako ay nagpapasalamat sa Panginoon sa kagalingan na ipinagkakaloob niya sa panahon na nakakaramdam ako ng sakit ng ito po yung kadalasan ng sakit ko sa leeg. Yung palagi akong parang may stiff neck. Pero salamat po sa Panginoon, siya ang Diyos ng kagalingan. At nagpapasalamat din po ako sa pag-iingat niya sa aking asawa. Nag-service po nung nakaraang araw. Monday hanggang kanina po, nakabalik na po sila. Ang pag-iingat ng Panginoon ay talagang pag hiningi mo sa Lord, siya ang patuloy na mag-iingat. Ganun din po sa aking mga anak, especially ang pag-uwi nila, pagpasok sa school, pag-uwi, sa pagtatrabaho din yung aking panganay, kahit puno ng reklamo, sa hirap ng pinagdadaanan, traffic, minsan sira ang MRT, LRT, hindi siya sanay na magbibiyahe ng jeep. So, ang tendency, sasakay na lang siya ng angkas. Pero, kabisote kasi, LRT, MRT, pagbalik ganun din. So, pagka may abiryang nangyari, tawag agad, ganito nangyari, ganyan. Lakas lang ng loob, anak, at alam kong iingatan ka ng Panginoon. Ganun din po kay Steven na nag-orientation na po kahapon sa PAL. Pinupuri ko ang Panginoon dahil alam ko na yung provision niya sa kanyang pag-OJT sa Terminal 1 ba? 4. So alam ko po na patuloy na gagamitin ng Lord ang mga paraan upang siya ay hasain sa kurso po na kanyang kinukuha. Salamat po sa Panginoon. Sa bawat isa naririto, tunay na tayo ay nagkakaisang
meron nagkakaisang puso upang dakilain, sambahin ang ating dakilang Diyos. Purihin po ang Panginoon. Magandang gabi sa ating lahat. Ako po'y napupuri na salamat kay Lord sa araw-araw na binibigay niyang kalakasan, gabay at biyayang pinagkakalob niya sa araw-araw. At ako'y napupuri talaga sa Kanya na paggising ko, humihinga pa ako. Kaya salamat kay Lord sa lahat ng binibigay niya sa akin at sa aming magkakapatid na kalakasan. Kaya ako'y napupuri kay Lord. To God be the glory. Magandang gabi po sa ating lahat. Nagpupurit, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi ako po ay nagalit. Kaya ako ngayon ay dito na sa bahay namin. Dahil kahapon bumalik ako ng Cavite, nagalit yung anak ko kung ano-ano sinabi. Kesa himatay na ako sa galit, babalik na ako sa Maynila, sabi ko. Kaya kahapon, ng hapon na hindi na ako babalik dito sa Cavite, sabi ko. Nagtatampo yung apo ko si Seb dahil yung bunso, mahal na mahal ako. Tapos yung apo ko si Twinkle, Mama, wag ka na munang umuwi. Ayoko kung hindi umuwi kasi wala akong kasabay. Yung isip, hindi nagbabago. Pero yung katawan ko, yung paglakad ko, nagbago. Hindi na ako basta-basta makasampa, makatawid. Kasi masakit yung tuhod ko, natatakot ako, baka bigla akong madapa. Kaya sa sobrang galit ko kaya doon sa anak kong kay Irma, sabi ko, ayoko kitang makita kahit kailan. Wag mo. Kasi ako pag nagagalit, sobrang galit, ayoko makipag-usap kahit kanino. Lalo na doon sa kagalit ko. Sabi ng anak ko, bahala ka, mas lalo ka, tanda mo, pagpunta mo Maynila, ayaw kitang kausap, tandaan mo yan. Natutuwa ako sa Panginoon, yung palang galit, may gagawin ng Panginoon para hindi na ako pupunta, makaka-attend na ako dito sa church natin. Yun ang purpose ko talaga, kasi kahit nasa Cavite ako, nasa cellphone lang ako nanonood, bumabati. Sabi ko, nakikinig yung apo ko si Twinkle, Mama, sino speaker? Si Pastor Carlo ako. Mama, sino speaker? Pastor Ditzler. Natutuwa ako sa Panginoon kasi kung sila lang, hindi sila nag-o-online. Ang nag-o-online, yung anak ko si Irma kay Pastor Edjan eh. Kaya nagpupuri at nagpapasalamat ako sa Lord bagamat yung aking tuhod ay masakit. Hindi na ako kasing gandang lumakad nung bata pa ako, pero nakakalakad pa rin. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi yun na lang ang binibigay na biyaya ng Panginoon sa akin, kalakasan na ng isip na hindi magbabago at hindi ka bababayaan. Salamat sa Panginoon. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako po ay lubos-lubos na nagpapasalamat sa Panginoon dahil natapos na rin ang World Day of Prayer Celebration last November 27 sa Tugigaraw Baptist Church. Actually, meron pa pong isa sa Mindoro, pero since very tight yung schedule at saka na-visit na po namin sila last September, so, hindi na po namin sila pupuntahan, but they will still celebrate ang World Day of Prayer doon sa kanila sa Mindoro. I thank the Lord dahil tunay na kung wala siya ay hindi po namin magagampanan yung aming ministry bilang kanyang mga lingkod. Ang pagpunta po sa iba't ibang lugar ay hindi madali, lalo na sa mga malalayo.
it takes talaga yung kalakasan mo, no, yung lakas ng pangangatawan, at syempre, finances, although may mga part na shoulder naman ng LSB, pero may mga expenses na sacrificial talaga. So, salamat po sa Panginoon sa provision niya. Although yung last Monday, talagang right after nung aming whole day, ay nilagnat po ako dahil nagkaroon ako ng opportunity na makita yung aking mga apo na nasa Tugigaraw, yung apo ng aking kapatid na si Kuya Ray, ay nandun po yung kanyang 2 anak at nandun yung kanyang mga apo. So, nagkaroon po ako ng chance na lumabas. Ang problema, sobrang init doon sa Tugigaraw. So, nasalubong ko yung init, tapos pasok kami sa SM na napakalamig. Kaya, nung pagkatapos po ng program, siguro mga 4 or 5 yon, nararamdaman ko, umiinit na po yung katawan ko. But then, salamat po sa Panginoon dahil alam ko na ang Diyos ang mag-refresh at re-regain ng aming strength. No? Hindi lamang po ako, 10 ng core officers. Salamat sa Panginoon sapagkat nagkaroon tayo ng pagkakataon na maging bahagi na maipanalangin ang buong mundo. Nakita naman natin po, no, we are very much aware kung ano ang nangyayari sa ating mundo. Kasama din ang naipanalangin ang ating bansang Pilipinas. So, salamat po sa mga ganitong opportunity na magamit tayo ng Panginoon, makapag-serve sa Kanya. Kahit once a year lang yung celebration, but it doesn't mean isang araw mo lang ipag-pray. No? Kaya nga po, ito lang yung araw na kung saan nagsasama-sama tayo mga kababaihan. And salamat din po sa pag-iingat niya sa school. Sa kabila ng aking absence ay still na monitor through cellphone, no, nagbi-video call, nakikita yung mga bata. At salamat po dahil natapos ang isang quarter naman ng maayos ang studies, ang pag-aaral ng mga kids. Salamat din po dahil alam ko sa aking pamilya, ang Panginoon ang nag-iingat sa kanila sa panahon na ako'y wala, para namang walang naiba. Pero naniniwala po ako na ang Panginoon ang laging kasama nila. Kaya salamat po kung paano tinutugunan ng Panginoon ang aming mga pangangailangan at kung paano nyo kaming sinusubaybayan sa araw-araw. Kaya ngayon pong panahon naman na darating ay ang gawain sa ating iglesia at sa school ang ating pagtutuunan ng pansin. Kaya marami pong salamat sa Panginoon sa patuloy na pagbibigay niya sa akin ng pagkakataon na maglingkod sa Kanya sa kabila ng aking mga pagkukulang at mga kahinaan. Ang Diyos ang patuloy na nagbibigay sa akin ng kakayahan at ng karunungan upang maisakatuparan po yung ministry na ipinagkatiwala niya sa akin at sa aking pamilya. Ang lahat po ng papuri ay para sa Panginoon. Na-miss ko man po na makapag-worship dito sa ating iglesia last Sunday, pero salamat sa Lord dahil last Sunday din ay nakapag-worship kami kasama ang mga taga-Tugigaraw Baptist Church. Ang speaker po ay si Pastor Mac Haluwag. At ipinapaabot po ang pangungumusta kay Pastor Ditz dahil nakapunta na rin doon si Pastor. So nung nalaman niyang taga-Barrio Obrero ako, sabi niya, galing dito yung pastor niyo, sabi niya. Kaya yun po, salamat sa mga ganun pagkakataon na makabahagi at share doon sa kanilang pananambahan po nung Sunday na yon. So muli, ang lahat po ng papuri ay aking ibinabalik sa ating Panginoon. Magandang gabi rin po sa ating lahat. Ako rin po nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon. Unang-una sa kalakasan, bagamat talaga yung sa trabaho, sa ministry, sa simbahan, talagang salamat sa kalakasan na binibigay niya na alam mo kung bakit kanya ginigising, hindi lang para kumita ng pera, kundi magamit ka rin niya sa kanyang
iglesia, sa kanyang kingdom. Salamat sa ganong kaunawaan na ready naman na pagkagising niya sa'yo, ready na yung mga needs mo. Nakalaan na yan noon pa at nakalaan na yan para sa'yo. Bali, yun nga, salamat sa ganong kaunawaan na ang gagawin mo lang naman ay ibalik sa kanya o bigyan mo siya ng kaluguran o papurihan mo siya sa lahat ng iyong ginagawa. Salamat din sa ministry nung Saturday sa Coffee Ministry. Bagamat may pasok ako pero yun nagamit pa rin niya ako sa mga taong pumunta diyan. Ayun, salamat sa Panginoon sa mga taong dinala niya para makakinig ng salita ng Diyos. Yun, salamat din sa mga buhay ng mga kapatiran na nandyan na laging handa para sa ganyang gawain sa pagbabahagi ng kanyang salita. Tunay nga sa sinasabi ng Panginoon doon sa Samaritanong babae na nung pinapakain siya ng kanyang mga tagusunod, sabi niya sa kanyang mga alagad, ang pagkain ko ay pagsunod sa kalooban ng Diyos. At hindi nila maintindihan nyo kasi pilit nilang pinapakain ng Panginoon Sos. Pero salamat doon sa talinghaga na yun, sa kwento na yun, sa talata na yun na binigay sa atin, yung sa Samaritan, kung saan ginamit siya upang, ang sabi nga ng Panginoon din ay, iba yung nagtanim pero iba rin yung umaani. Na ang nagtanim ay ang ating Panginoong Hesus sa mga tao dyan sa paligid natin. At yun nga, kailangan lang natin kumilos para makuha o malaman ng mga taong kikilala sa Panginoon sa kanilang buhay na yun nga, yung makakinig sila ng salita ng Diyos. Salamat sa ganong opportunity na madalas niyang nagagamit tong iglesia to, lalong-lalo na sa pagbabahagi ng kanyang salita. Yun, pangalawa, maraming salamat din sa mataas din na grades ng mga anak ko, kay Philip at kay Manuel. Salamat sa karunong na binibigay niya. Ganon din sa kagalingan na binigay niya rin sa akin, umatake na naman yung UTI ko. Pero salamat sa Panginoon kasi pupunta lang ako doon sa halamanan nila Deacon Doy, nila Teacher Evelyn. Kukuha lang ako ng pansit-pansitan doon. Lalaga ko lang siya, tapos inumin ko lang siya. Yun. Kanina wala na siya. Salamat sa ganong pagkakataon na hindi mo na kailangan uminom ng mga gamot na may chemicals, bagkos ay yung nilaan niya para doon sa mga halamang gamot na ganun. Salamat sa kagalingan, binibigay niya, kaya yun, lubos ko siyang pinapupurihan at pinapasalamat. Sige po, tayo po ngayon ay dadako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. At bago tayo magsimula ay manalangin muna po tayo. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat po sa inyo pong pagdako sa aming mga panyapak sa lugar na ito upang magtipon, mag-aral ng iyong salita. Maging sa mga kapatid po namin na nasa kanilang mga tahanan, naway maging maliwanag din po sa kanila, Panginoon, ang pagdating ng mensahe o yung audio, Panginoon, na kanilang napapakinggan mula sa kanilang mga gadget. Ikaw rin, O Diyos, na magpala sa kanilang mga buhay, mag-ingat po sa kanila. Bigyan niyo po kami lahat, Panginoon, ng karunungan upang maunawaan po namin ang inyong mga salita. Maraming salamat po, O Diyos. Ako po ay itago niyo sa inyong likuran. Walang ibang makita sa gabing ito, kundi ikaw lamang po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang title po ng ating mensahe ngayong gabi is Disqualified Disciples. Pagdating sa kaligtasan, wala tayong qualification. Lahat tayo ay hindi karapat-dapat. Niligtas tayo ng Panginoon dahil sa Kanyang biyaya, dahil sa Kanyang kagandahang loob, dahil naawa lamang ang Diyos sa atin kung bakit tayo naririto, kung bakit tayo may kaligtasan. Ngunit pagdating sa pagsunod, nag-set po ng qualification ang Diyos. Naglagay siya ng barometer, nagbigay siya ng standard. Ako po naniniwala ang ating Panginoong Jesus ay hindi nagsisettle o
o hindi tinatanggap yung pwede na yan. Ayaw po ng Diyos yung pwede na yan. Because He is an excellent God, He demands excellence from us. Diba ang sabi ng Biblia, be holy for I am holy. Magpakabanal kayo. Hindi niya sinabi na, sige, okay lang kayong magkasala, basta mag-repent lang kayo, mag-confess lang kayo. Nandun po yung kanyang expectation, nandun yung kanyang demand sa atin na ibigay natin lahat sa Kanya. Now, pagdating po sa pagiging tagasunod ng Panginoon, ito po yung mahalagang bagay na dapat din nating matutunan. Dahil maaari, may ilan sa atin na attendee, pero hindi disciple. Maaring naririto tayo, pero we are just going through the motion. Na paano natin malalaman kung tayo ba ay qualified? And what will make us disqualified sa pagiging disciple ng Panginoon? Basahin natin ang Luke chapter 14, verse 25 to 27. Maigsing talata lamang po ang ating pag-aaralan. Ngunit napakalalim po ng mga mensahe at mga salita ng Panginoon na kanyang mga ginamit dito. Madali siyang maunawaan, pero mahirap tanggapin. Masakit yung mga pananalita na kanyang ginamit sa mga taong kanyang kinausap. Verse 25, sumama sa paglalakbay ni Jesus ang napakaraming tao. Doon muna tayo. So ginamit dito ni Lucas yung salitang napakaraming tao. Kung kayo ay magbibigay ng, sabihin natin, ilang kayang number ng tao yung sinasabi dito ni Luke? Hundreds or libo? Try to imagine, Luke chapter 9, nagpakain ng Panginoon sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda. Ilan po ang pinakain niya? 5,000 men. If there are men, there are women. If there are women, there are kids. So 5,000 men ang pinakain po niya, lalaki pa lang po yon. So sabihin na po natin, 10,000 na lang yung mga tao. So ganun karami po yung sumasama sa ating pong Panginoong Yesus. Sila yung mga nakasaksi kung paano niya napalayas ang demonyo, masamang spirito, kung paano niya napagaling ang may sakit, kung paano siya nakapagpakain ng maraming tao sa pamamagitan lamang ng 5 tinapay at 2 isda, kung paano siya nangaral ng may authority. Dito makikita natin na napakaraming sumusunod sa Kanya. Napakarami niyang followers, kumbaga, sa panahon natin ngayon. Marami siyang fans. Pero, sa 10,000 taong ito, lahat ba ng ito ay disciples? Lahat ba ng ito ay talagang sumusunod? Kumbaga, kinikilala talaga siya at sinusunod ang lahat ng kanyang sinasabi? O yung ilan dito ay tinitignan lang kung ano yung gagawin niyang susunod na himala? Humahanga lang sa Kanya. Makita natin po dito na hindi after ang Panginoon kung ilan ang followers niya. Hindi siya after kung ilan ang viewers niya. Kung ilan ang likers niya. Hindi siya naiengganyo sa dami ng tao na sumusunod sa Kanya dahil ang hinahanap ng Panginoon ay yung mga tunay na alagad na handang mag-alay ng buhay para sa Kanya. Hindi po nais ng Panginoon ng tagahanga. Okay? Hindi niya kailangan humanga ka sa Kanya o iduluhin mo siya. Ang nais niya ay tagasunod na handang umibig ng tapat, handang magbigay ng buhay, handang magtiis ng hirap, hanggang wakas, magsakripisyo at ialay ang kanyang buhay. Kaya ang sabi rito, humarap siya sa napakaraming tao nito. Maaring siya'y naglalakad kasama yung mga alagad niya, at sunod-sunod yung mga tao, bigla siyang humarap. At kinumpronta niya itong mga taong ito. This is a confrontation by the Lord Jesus Christ to these 10,000 people plus, or 10,000 plus people. Verse 26. Anong sabi niya? Hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang lumalapit sa akin na hindi napupuot sa kanyang ama, ina, asawa, mga anak, mga kapatid, o maging sa kanyang sariling buhay. Napakabigat ng kanyang sinabi. Hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang hindi napupuot
Ibig bang sabihin niya, kailangan magalit ka sa magulang mo? Kailangan ba magtanim ka ng sama ng loob sa asawa mo? O kaya kailangan ba magalit ka sa mga anak mo? Hindi po yun ang ibig niya sabihin. Sa unang tingin, akala mo yung sinasabi ng Panginoon, pag susunod pala ako sa Kanya, magiging disciple pala niya ako, ibig sabihin, kailangan magalit ako sa mga taong ito? No. Ang ibig lang sabihin dito ng Panginoon, hindi maaari maging alagad niya ang sino mang umiibig ng higit kaysa sa Kanya, sa mga taong ito. Nung ginamit niya yung salitang kailangan mo mapuot sa iyong mahal sa buhay, ang ibig niya pong sabihin, kapag pinaghambing ang pag-ibig mo kay Kristo at ang pag-ibig mo sa iyong mahal sa buhay, parang langit at lupa ang pagitan. Pag-ibig at puot ang pagitan po nila. Kumbaga, pag pinagtapat mo ang pag-ibig ko, pag pinagtapat ko ang pag-ibig ko sa aking asawa at ang pag-ibig ko sa Panginoon, ang makikita ng Panginoon doon is parang kinapuputan ko yung asawa ko dahil sa sobrang pagmamahal ko sa Kanya. Yun ang gustong makita sa kanila ng Panginoon. Na hindi pwedeng mas mahal nyo ang mga mahal nyo sa buhay kaysa sa akin. Kasi kung gano'n ang mangyayari, hindi kayo pwedeng sumunod sa akin. Darating yung time, aalis din kayo. Which is nangyayari. Nangyayari sa mga taong nagsimula, nagsimba, nakinig, merong ilang nagpabautismo pa, pero hindi nagpatuloy. Bakit? Mas inibig ang mga bagay dito sa sanlibutan o yung relasyon dito sa sanlibutan kesa sa Panginoon. At ang demand ng Panginoon sa kanila, if you will not love me with all your heart, your soul, your mind, and your might, and if you will not hate those people around you as if you hate them because you really love me so much, then you cannot be my disciple. Kung ikaw ang pagsasabihan dito ng Panginoon, nung panahon na ikaw ay naroon at isa ka sa mga sumusunod at sabihin sa iyo ni Kristo, kung di mo kapopotan ng iyong asawa, anak, mahal sa buhay, hindi ka pwedeng maging alagad ko. Sino ka para magsabi sa akin yan? But we know, nang namatay ang Panginoon, and He can demand those. Pwede niyang i-demand sa atin yun. Next, pagdating sa verse 27, ang sabi niya naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang hindi nagpapasan ng kanyang sariling krus at sumusunod sa akin. Ibig niya sabihin kung hindi ka marunong magsakripisyo para sa akin, if you cannot make certain sacrifices or necessary sacrifices for me, then you cannot be my disciple. Hindi kita pwedeng tanggapin bilang isang tagasunod ko. Yes, you can believe in me, but I cannot bring you sa aking pupuntahan. Why? Yung pupuntahan ko ay krus ng Kalbaryo, handa ka bang sumunod hanggang sa krus ng Kalbaryo? So nakita natin ang confrontation ng Panginoong Yesus sa mga taong ito. Nilay down niya yung kanyang expectation. Parang sinasabi ng Panginoon sa napakaraming tao na mabuti pang magkaliwanagan tayo. Okay? Sunod kayo ng sunod, mabuti pa magkaliwanagan tayo. Ano ang inaasahan yung buhay sa akin? Kung kayo'y magiging tagasunod ko, ano sa tingin nyo ang expectation ko sa inyo? Ganito yung senaryo ng Panginoon. Ito yung sinasabi niya na pwede nang umuwi. Yung mga sobrang mahal nyo, yung mahal nyo sa buhay, at hindi nyo kayang ipaglaban sa kanila, pwede na kayong umuwi. Pwede na umuwi yung mga ayaw magsakripisyo. Dahil sa gabing ito, wala tayong matutulugan, matutulog tayo sa bundok, pwede na kayong umuwi. Kung kailangan nyo ng komportabling bahay, pwede na kayong umuwi. Yung mga hindi handang mamatay para sa akin, pwede na kayong umuwi. So those are qualifications ng Panginoon. And what are those grounds? I-summarize natin. Number 1. This is the number 1 ground for disqualification as a disciple. Lesser love for the Lord and too much love for the world. Hindi pwede maging alagad ng Panginoon ang masyadong umiibig sa sanlibutan. Pag sinabi kong sanlibutan, lahat ng bagay na iyong nakikita. Okay? Pag masyado nating iniibig ang mga bagay dito sa sanlibutan, hindi natin maiibig ng lubos ang Panginoon.
Pag masyado nating iniibig ang mga bagay dito sa sanlibutan, maipagpapalit natin ang Panginoon. Kaya nga di ba sabi niya, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Iibigin niya yung isa at kakamuhian niya yung isa. Kailangan kang mamili. Dahil hindi pwedeng dalawa mo silang iibigin ng sabay. Darating yung time, mamimili ka kung sino ang uunahin mo. Which is dumarating sa ating buhay. Sa tuwing araw ng linggo, dumarating yung decision, ano ang uunahin ko. Sa tuwing araw ng pagbibigay, dumarating yung decision, ano ang uunahin ko. Lesser love for the Lord and too much love for the world. If you do not love the Lord more than, o mas higit pa sa pag-ibig natin dito sa mga bagay dito sa sanlibutan, then hindi tayo pwedeng maging alagad niya. Hindi tayo pwedeng maging alagad niya. Ang pag-ibig ng lubos kay Kristo ay tugon lamang natin sa pag-ibig niya sa atin. Lagi natin tandaan yun. Okay? Kung bakit tayo umiibig sa Kanya, dahil Siya ang unang umibig sa atin. Hindi po ito sukli dahil hindi natin kayang suklian yung Kanyang pag-ibig. Hindi rin ito kapalit ng pag-ibig ng Diyos, yung pag-ibig natin sa Kanya. Hindi po ito kapalit dahil hindi natin kayang tumbasan yung Kanyang pag-ibig sa atin. Ito ay tugon o response dahil binuhay niya na tayong muli sa pamamagitan ng Kanyang pag-ibig. At ako naniniwala yung mga taong nakaranas ng pag-ibig ng Diyos. Sila lamang yung mga tunay na umiibig at iibig ng lubos sa ating Panginoong Yesus. Bigyan ko kayo ng isa pang patunay. Unang Timoteo 6:10. Sapagkat ang pag-ibig saan? Sa salapi. Okay? Ito naman ay sa salapi. Although ang diniskas ng Panginoon ay pag-ibig sa mahal sa buhay. Pero ito sa salapi. Ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Hindi po masama ang pera, hindi masama kumita ng pera. In fact, dito sa ating church, nagbibigay tayo ng pera. So, hindi masama ang pera. Ano po yung masama? Ang ibigin ang pera. Ang magtiwala sa pera. Ang magmukhang, sige. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Kung bakit maraming pumapasok sa ganitong trabaho, sa ganitong negosyo na illegal, kung bakit gusto magkaroon ng ganitong kapangyarihan, ang lahat ng iyan, ang punot dulo ay walang iba kundi pera. Sabi nga, money makes the world go round. Diba? Sa paghahangad na yumaman, ito yung sabi, may mga taong nalayo sa pananampalataya. Ibig sabihin, ito po ay mga taong simbahan na. Dumadalo na sa pagtitipon. Quote-unquote, nakakilala na sa Panginoon. Isa ng mananampalataya, quote-unquote. Dahil nga itong mga mananampalataya, kahit mananampalataya daw, quote-unquote, may mga taong nalayo sa pananampalataya at nasadlak sa maraming kapigatian. Ano ibig sabihin? Pinagpalit ang gawain ng Panginoon, pinagpalit ang paglilingkod sa Panginoon, saan? Sa salapi, sa pagpapalang material. At ano ang naging bunga sa kanila? Kaginhawaan? Hindi. Nasadlak sa maraming kapighatian. The more you have, the less peace you have. The more money you have, the less peace you have. If and only if we are running after money. If we are running after money. But if we have, like what we have learned last Sunday, but if we have contentment, we have peace, we are grateful, di ba? And we have joy that this world cannot this world cannot give. So that is the reason why it is disqualified yung mga taong mas iniibig ang sanlibutan kaysa sa Panginoon. You cannot be a disciple of Christ. 1 John 2:15. Isang malinaw na sinabi ni Apostol Juan. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan. Maging ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung inibig ng sino man
Ang sanlibutan, wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Wow, that's so deep, that's so concrete na ipinapakita that if you are a lover of this world, then you are not a lover of God and you are not a lover of Christ. And in fact, the love of God is not present in you. Only true believers will be satisfied by the grace of God. But yung mga nagpapanggap na mananampalataya, hahanapin pa rin nila ang kaligayahan dito sa sanlibutan na hindi nila makikita. Kaya yung sinabi ni Haring David, napakaganda. The Lord is my shepherd. I shall not want. Wala na akong hahanapin pa. Ganun kaya tayo bilang isang mananampalataya. Na si Jesus ay sapat na, wala na akong hahanapin pa. O si Jesus plus magandang bahay, magandang kotse, maayos sa pamilya. No. Kapag ka dinagdagan mo si Kristo sa buhay mo para mapasaya ka, ibig sabihin hindi pa sapat si Kristo. Kapag dinagdag mo sa buhay mo yung mga bagay din sa libutan, kasama si Kristo para maging masaya ka, ibig sabihin hindi lang si Kristo ang nagpapasaya sa iyo or hindi talaga si Kristo ang pastol mo. Lesser love for the world and too much love for the world. We cannot be a disciple of Christ. Hindi tayo pwede maging tagasunod ni Kristo kung ganito yung ating magiging pag-ibig. Hindi solido sa Panginoon. Meron siyang kaagaw sa pag-ibig sa atin. At mahihirapan tayo bilang isang mananampalataya na lumakad sa Panginoon kung ang kalahating katawan natin ay nasa sanlibutan at kalahati ay nasa gawain ng Panginoon. Mahihirapan po tayo. Unless isuko natin lahat-lahat. Kaya nga sabi ng Romans 12:1, offer your life, your whole life, as a living sacrifice. That's the only time that you can worship God. Because you cannot worship God half-heartedly. You cannot worship God half-heartedly. Half of your heart is obeying Him and half of your heart is disobeying Him. That cannot happen. Number 2, disqualification is this. Next. The number 2 is the unwillingness to make necessary sacrifices for the Lord. Nilagay ko yung necessary kasi merong mga panahon sa paglilingkod natin sa Panginoon na hindi naman nangangailangan ng matinding sakripisyo. Pero merong mga panahon na kinakailangan tayong magsakripisyo. May mga panahon na kinakailangan mong isacrifice yung iyong sariling pride sa paglilingkod sa Panginoon. Galit ka sa Kanya, hindi mo siya kakausapin. Ano bang sinasabi ng Biblia? Natawa si Mami Lud. Hindi kita pinariringgan, Mami Lud, no? Lahat tayo ay merong ganyang kahinaan na dumarating sa atin. Nasusunod pa rin tayo, in a sense, magagalit ka kung kanino mo gusto magalit. Which is, ang kabaligtaran ng galit is ano? Pag-ibig. Kaya ang sabi nga ng Biblia, ibigin mo maging ang iyong kaaway. Kasi kung makikita sa mananampalataya ay galit, paano mo masasabi na naranasan mo ang pag-ibig ng Diyos? Dahil sa mga tao na puro galit, pagpapatunay lamang na yung puot ng Diyos pa, yung nasa Kanya. But for us, believers, disciples of Christ, again, hindi ko sinasabing hindi po ako nagagalit. Nagagalit din po ako.
Pero God is reminding us that we should love people around us in order for us to become a disciple of Christ. And those people who are unwilling to make necessary sacrifices for the Lord, they cannot be a disciple of Christ. Because once you become a disciple of Christ, I tell you, time will come, you will make necessary sacrifices. Sacrificial offering. Yung lakas mo, minsan may sasakripisyo mo po yan. Kahit may sakit ka, you have all the reasons to be absent. You have all the reasons to be late. But you will make necessary sacrifices, necessary adjustments para hindi mapulaan ang paglilingkod natin sa Panginoon. You know, kung bakit mataas ang demand ng Panginoon sa atin? Alam niyo po ba kung bakit mataas ang demand niya? Bakit ang taas ang demand mo, Lord? Bakit gusto mo na ikaw lang yung ibigin ng higit sa lahat at walang papantay sa pag-ibig sa iyo? Ang taas ang demand mo, Lord. Bakit kailangan marami kaming gawing sakripisyo para sa iyo? Number one reason. Because the moment you become a disciple, you represent Him. And if you cannot make necessary sacrifices, and if you cannot love Him, how can you represent Him? Because He is the representation of love, and He is the representation of sacrifice. You are just like any other religion. You are just like any other religion. That's why the Lord Jesus Christ, when He turned His back to these 10,000 people, if you want to become a disciple, if you are willing to follow me until the end, going to Jerusalem and to die on the cross, make sure you love me more than you love your wife, more than you love your husband, more than you love your kids, and more than you love anything else in this world. And make sure you will make sacrifices for me. Have you made some sacrifices para sa Panginoon? I think we have to. Lalong higit sa paglago ng ating bahay-sambahan. Paglago natin sa paglilingkod sa Panginoon, kailangan po natin ng matinding sakripisyo po dyan. Pagising sa umaga, lalong higit kung maaga yung ating panambahan, prayer meeting, pagbabasa ng salita ng Panginoon. Handa mo bang isakripisyo yung mga ilang oras o ilang panahon sa pagsa-cellphone, paglalaro, sa panonood para lamang sa Kanya? Ang sabi sa Colossus 1:24, kung meron isang magpapakita ng matinding sakripisyo talaga sa paglilingkod, walang iba, si Apostol Pablo. Ang sabi ni Apostol Pablo sa Colossus 1:24, sabi niya, ikinagagalak ko ngayon ang aking mga pagdurusa. Sa lahat ng nagdurusa, sa lahat ng nagsakripisyo, di ba, makikita natin kay Paul yung kagalakan. Meron ba talagang joy kapag nagsasacrifice ka sa Panginoon? Yes. Ayun yung sinasabing kagalakan na hindi kayang ipaliwanag. Kasi sa kabila ng paghihirap na naranasan natin, pero nandun pa rin yung kagalakan na meron tayo at alam natin ito'y mula sa Panginoon. Mga kapatid, every time na ginagawa natin ang kalooban ng Diyos, lagi po yung may kagalakan. Imposibleng wala. Hindi ka makakaranas ng kapaguran. Bibigyan ka ng kalakasan, renewed strength, sustaining grace ang Panginoon. That's why Apostle Paul, he said, kinagagalak ko ngayon ng aking mga pagdurusa para sa inyo. Sa pamamagitan ng aking katawan ay nadaragdagan ko ang anumang kakulangan sa paghihirap ni Kristo alang-alang sa kanyang katawan, ang iglesia. Ibig sabihin ni Apostol Pablo rito, nagiging kabahagi siya ng paghihirap ni Kristo. This is the idea. If Christ suffered, we will also suffer. Kung naghirap si Kristo, sa tingin mo, hindi ka maghihirap? Maghihirap din po tayo. Katulad ng sinabi ni Kristo, ni Jesus, walang alagad
na mas higit sa Panginoon. Ibig sabihin ng Panginoong Hesus, kung siya nagtiis ng paghihirap, kayo din. Kasi tagasunod ka. Kung ano ang nilakaran ni Jesus, kung ano ang nangyari sa Kanya, ay mangyayari din sa iyo habang tayo ay nandito sa mundong ito. Ngunit, yung kalwalhatian na dumating o naranasan po niya, ay kalwalhatian na mararanasan din natin dito sa lupa? No. Sa langit natin mararanasan yung kalwalhatian na yon. But for this time, habang tayo ay nandito sa lupa, mga kapatid, ang ating buhay ay punong-puno ng kapigatian. Hindi ko sinasabing araw-araw ka iiyak. Ngunit magkakaroon ka ng kapigatian na hindi mo may iwasan. Lalong higit yung pagiging mananampalataya po natin. Pilipos 3:10, sabi ni Apostol Pablo muli, ang naisin ko'y makilala siya at ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay at makibahagi sa kanyang pagdurusa. You have a share sa kanyang suffering at matulad ako sa kanya, maging sa kanyang, grabe si Apostle Paul. Ang pangarap ni Apostle Paul, mamatay katulad ng Panginoon. Ang pangarap ni Apostle Paul, kumbaga yung nangyari kay Jesus Christ na suffering, kahit man lang 10%, 50% nun maranasan ko. Hindi po sa dista si Apostle Paul. Dahil siya po ay tagasunod ni Jesus. Tayo rin po, magkakaroon tayo ng mga sacrifices sa ating buhay. Minsan, meron kang pangarap na iiwanan. Ambisyon. Kasi kung ito na yung makakahadlang sa pagsunod mo sa Panginoon, dapat handa mo na itong iwanan. Bilang isang mag-aaral, magsasakripisyo kayo. Marami kayong assignment, may gawain sa church. What will you sacrifice? I-sacrifice na lang yung gawain sa church. Naalala ko yung estudyante ko. Nagpaalam ako sa kanila kasi mag-attend ako ng convention. And then, sabi nila, Sir, do not leave us. The Lord will understand naman. Hindi maaaring maging alagad ko. Hindi ko kayo naiintindihan. I hope na. Parang sinasabi I hope naiintindihan niyo ako kung bakit ganito ang taas ng demand ko bilang isang disipulo ng Panginoon. Dahil hindi pwede sa Panginoon yung pwede na yan. No great service without great sacrifices. To be a follower of Christ who is crucified at the cross, sooner or later, all of us believers, all of us disciples of Christ will come across to that kind of situation in our lives. Darating tayo sa ganong punto ng ating buhay. Nasasabihin natin, huwag ang kalooban kong masunod, kundi ang kalooban mo. Yung pagsunod sa Panginoon. Sabi ni Pastor Steven Tan, no crown bearers in heaven that are not cross bearers on earth. Yung mga hindi nagpapasan ng krus dito sa lupa ay hindi magkakaroon ng putong sa langit. Yes, ligtas tayo dahil ang kaligtasan natin ay ang kamatayan ng Panginoon sa krus, hindi ang pagpasan natin ng krus. Ngunit ang ating gantimpala ay nakadepende kung tayo ba ay nagpapasan ng ating sariling krus. Yun naman ang sinabi ni Jesus Christ, di ba? Basahin natin muli kapatid yung ating text sa verse 27. Ang sabi niya, hindi maaari maging alagad ko ang sinumang hindi nagpapasan ng kanyang sariling krus. Kumbaga, ibig niya sabihin, meron tayong sarili-sariling sakripisyo na gagampanin. Yung sakripisyo ko, gagawin ko. Yung sakripisyo nyo, gagawin nyo. Yung sakripisyo ni Kuya, gagawin niya. Lahat po tayo may kanya-kanyang, sabi dito, kanyang sariling krus. So meron kang sariling sacrifice. You have a share as a church. We have all, lahat po tayo ay merong pasaning krus. Hindi po ito literal. Pag sinabi po nating krus na pasanin, ito po ay tumutukoy sa mga paghihirap na kailangan nating harapin at pasanin
habang tayo'y naglilingkod sa Panginoon, katulad ng ginawa ng ating Panginoon, literally and figuratively. Willing to suffer loss in order to gain Christ's approval. Are you not wondering why the 12 disciples or the 12 apostles died as martyrs? Di ba kayo na nagtataka? Bakit sa lahat, yung 12, lahat po sila ay namatay ng martir. May hinati ang katawan, merong pinahila sa magkabilang kabayo, di ba? Merong ginarote or si Apostle Paul, di ba? Merong pinatay, sinaksak, marami. Isa lang ang namatay ng natural, si Apostle John. Ngunit siya ay namatay sa isang isla na pinagtapunan sa kanya. But I'm not pertaining, when I say 12 disciples, Judas is not included. Okay? Siya po ay nagpakamatay. Hindi po siya namatay as martyr. Matthias, yung pumalit po sa kanya, died as martyr. They died for the gospel. They gave their lives for the Lord, for the love of church. Why? Because they heard this message from the Lord Jesus Christ. You cannot be my disciple if you're not willing to make necessary sacrifice. This evening, ano yung sacrifice na pinapagawa sa atin ng Panginoon? That's your personal. That's your personal. Ano yung mga bagay na gagawin mo na mahirap, pero willing kang gawin dahil ikaw ay tagasunod ng Panginoon. Thirdly, ang hindi marunong sumunod sa Kanya, hindi maaaring maging disciple niya. Persistent disobedience. It's a mark of, or it's a ground for disqualification. What is persistent disobedience? When you say persistent disobedience, yung namumuhay sa pagsuway. Namumuhay sa pagsuway. Pinagsabihan ka na makailang beses, sumusuway ka pa rin. Do you think you can be a disciple of Christ? Pwede bang tawaging tagasunod ng Panginoon ang isang taong namumuhay sa pagsuway? I don't think so. Ganon kataas ang qualification na hinihingi ng Panginoon. Kasi tayo yung mag-represent sa Kanya. Ngayong wala na siya dito sa lupa. Again, discipleship is not about perfection. I just want to clear. It's not about perfection, but it's about total submission. We will never be perfect in this life. We will never live a life perfectly obeying God in this life. There are times in our lives that we will disobey. But those disobedience, hindi natin ikinatutuwa. Pagkatapos nating sumuway at malaman natin tayo sumuway sa Panginoon, nandun yung repentant heart. Yun yung marka ng isang tagasunod ni Kristo. Yung marunong siyang tumanggap ng pagkakamali at magsisi sa kanyang kamalian at itama yung kanyang kamalian. It's not about perfection, moral perfection. It's about absolute submission. Next slide, kapatid. I think that's the one I said a while ago. The mark of discipleship is not moral perfection, but total submission to the will of God. Hindi po kapag hindi ka nagkakamali, tagasunod ka ng Panginoon. Hindi po. Nagkakamali tayo, pero ayaw natin yung pagkakamali na yun. Yun po yung mark ng discipleship. Doon mo malalaman kung ikaw ay mayroong Kristo sa puso. If your life is patterned with obedience to Him. Katulad ng sinabi ni Jesus Christ, "My sheep listen to my voice." If you do not know how to listen, then you are not His sheep. Kaya nga, di ba, yung sabi niya, kapag ang isang mananampalataya, nakita mo nagkasala, anong gagawin mo? Lapitan mo siya. Sabihin na kanyang kasalanan. Kapag nakinig siya, napanumbalik mo siya. Kapag hindi siya nakinig, magdala ka ng isa or dalawa. Pag hindi pa rin makinig, dali mo ang buong church. Pag hindi pa rin siya nakinig kahit sa church, anong gagawin niyo? Ituring niyo siyang isang publikano. There is no disciple like that. Walang ganong behavior ang isang mananampalataya o ang isang tagasunod ng Panginoon.
In closing, I would just want to clarify, we cannot separate believers and discipleship. Meron iba sinasabi, no, magkaiba yan. I'm a believer but I'm not a disciple. That is wrong. Every believer is a disciple. We become a believer because of God's grace. We become a disciple because of our obedience. Being a believer, we have one salvation. But being a follower of Christ, we have certain degree. Magkakaiba-iba ang ating antas. Kaya meron tayong kanya-kanyang krus na papasanin. It is not a collective walk. It is your personal walk with the Lord. Maring merong mas malago, merong hindi mas malago, depende yan sa pagsunod natin sa Panginoon, sa pagpapasakop natin sa Kanya. But the goal is this, to be like Christ. Ang sabi ni Apostle Paul, tumatakbo ako hindi para maging second place. Hindi ako nakikipag-complete sa kanino mang preacher. Tumatakbo ako para maging number 1. Hindi para mas tingalain ako dahil ito yung nais ng Panginoon para sa akin. Not to settle for less, but to give my best. To give my best. And I hope this church, hindi lang tayo mga tagahanga. In fact, hindi kailangan ni Kristo ng tagahanga. Ang kailangan ng Panginoon ay disciples, tagasunod. At ito yung commandment niya sa atin sa pag-akyat niya nung umakyat siya sa langit. Go and make disciples. And how can you make a disciples if you are not one? How can I make a disciple if I am not one? So I have to live like a disciple. Be serious in our Christian walk. It is not about attendance. It's not about the money you give. It's your whole life. It's your whole life as a believer of Christ. All aspects of our lives must be in submission to the authority of Jesus Christ in our lives. Kaya ang tawag natin sa Kanya, Lord ang tawag natin sa Kanya, Panginoon, dahil Siya na ang dapat masunod sa bawat isa sa atin. Nawa po ay patuloy po tayong magpalalim sa pagsunod sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na aming Ama at makapangyarihan sa lahat. Una sa lahat, Ama, kami po ay humihingi ng kapatawaran sa mga panahon na ang aming buhay ay hindi nagpakita ng pagsunod po sa inyo. Patawarin mo kami, Panginoon, kung inuna namin ang mga bagay dito sa sanlibutan. Mas inibig namin ang aming sarili, mas inibig namin ang mga tao sa paligid namin at pinagpalit namin kayo, Panginoon, sa kanila. Naway makita mo sa amin, Panginoon, yung loyal love, tapat na pag-ibig, na hindi namin kayang dayain at hindi namin pwedeng dayain dahil nakikita mo, Panginoon, ang aming mga puso at nakikita mo, Panginoon, ang aming mga layunin. Tulungan mo kami, O Diyos, sa mga panahon na kailangan kami magsakripisyo na piliin ang kalooban mo at hindi ang aming komportableng kalooban o hindi yung komportableng kagustuhan. Tulungan mo kami, O Diyos, na sa bawat desisyon ng aming buhay ay pakaisipin namin, ito ba ay nakalulugod sa iyo? Ito ba ay magpapakita ng pagsunod sa inyo? Naway madatnan mo kami, Panginoon, na nagtatapat po hanggang sa inyong pagdating. Hanggang sa huling hininga ng aming buhay ay magamit ito sa paglilingkod sa inyo. Maraming salamat, O Diyos, sa pagbibigay mo sa amin ng layunin, sa purpose, Panginoon, ay pinagkakaloob mo sa amin bilang isang mananampalataya. Tunay nga na kami ay inyong kinatagpo at kami ay inyong binago. At nawa, O Diyos, sa iglesyang ito, walang ibang makita,
kundi si Kristo na aming sinusunod. Muli, maraming salamat po, Ama, sa inyong salita. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon sa kapahayagan ng kanyang banal na salita. Tunay na tayo ay nagpapasalamat sa Lord dahil sa kadakilaan ng kanyang pag-ibig. Tayo bilang mga tunay na tagasunod ng Panginoon ay nakadama ng kung paano niya tayo, kung paano dapat tayo magmahal. Magmahal sa Panginoon ng higit sa lahat. Tayo ay marapat na maglingkod ng may pagsasakripisyo at ang ganap na pagsunod natin sa ating Panginoon. Kaya salamat ang panalangin natin, Panginoon, turuan niyo po kami at tulungan kung paano ka namin paglilingkuran. Tinatawagan ko po ang ating tagalikom ng kaloob para sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat, tunay na buhay ang salita. Maraming bagay kang itinuturo sa amin bilang tagasunod mo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, ng mamuhay, ng nararapat at ayon sa iyong kalooban. Salamat, Lord, dahil naniniwala po kami ng paglilingkod sa inyo ay nangangailangan ng ganap na pagsasakripisyo maging sa aming pagkakaloob. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging kabahagi para sa iyong mga gawain. Pinupuri ka namin, dinadakila, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa pagpapatuloy po ng ating gawain, tayo po ay dadako sa sama-samang pananalangin at patuloy po nating isama sa panalangin ng ilan po sa ating mga kapatid, lalo na ang ating gawain this December. Sa paghahanda ng mga gawain na ito ay patuloy tayong bigyan ng kalakasan. And let's also continue to pray dun sa ating prayer items sa mga kapatid natin na mayroong karamdaman even to their family members. Sige po, inimbitahan ko po na tayo po lahat ay yumuko at tayo po ay manalangin. O Diyos, Ama namin sa langit, Hari ng mga hari, nakaluklok sa banal na trono ng kahabagan at awa. Kami po sa oras na ito ay nagpupuri, nagpapasalamat at nananalangin ng sama-sama, O Diyos. Dinggin mo, O Diyos, ang aming mga panalangin. Dinggin mo, Panginoon, ang mga pasasalamat din ng iyong mga anak. Dinggin mo, Panginoon, ang nilalaman ng aming puso na nais po naming ipaabot sa iyong kaluwalhatian at sa iyong mapagpalang kamay. Ama, maraming salamat po sa mga bagay na inyo pong ginagawa sa buhay ng bawat isa. Personally, maraming salamat. Alam po namin na sa bawat personal na buhay, sa bawat anak mo, O Diyos, na nandirito, maging sa mga kapatid na sa kanilang tahanan,
batid niyo po, Panginoon, ang pagnanais na sila, ang bawat isa po sa amin, ay makadako ang aming buhay sa tunay na pagsamba at pagpupuri sa iyo. Maraming salamat, Ama, dahil mapangyayari lamang ang lahat ng ito at napangyari lamang din, O Diyos, ang lahat ng ito dahil sa inyong kabutihan, dahil sa inyong pagmamahal, dahil sa inyong pagiging tapat, O Diyos. Maraming salamat dahil hindi mo kinalilimutan, O Diyos, ang iyong mga anak. Maraming salamat dahil patuloy na nararanasan ng bawat isa po sa amin, hindi lang ang kabutihan ninyo, O Diyos, kundi nararanasan din namin, Panginoon, ang lalim ng iyong pag-ibig sa amin. Kahit hindi kami, O Diyos, karapat-dapat sa pag-ibig na ito, ay ibinuhos mo ang lahat ng ito nung ibigay mo ang iyong anak na aming Panginoon na tagapagligtas sa Kristo Jesus, at tubusin ang kasalanan ng sanlibutan at ang sino mang sumampalataya sa Kanya, Panginoon, ay nabigyan ng karapatang tawagin na iyong anak din. Kaya maraming salamat, Panginoon. Inihiling ko rin po sa inyo, Panginoon, ang oras na ito, gayon din ang aming mga panalangin. Tinatas ko po sa iyo ang ilan po sa mga kapatid po namin. We are continually praying for them, lalo na sa mga kapatid na patuloy na hinihiling ang kalakasan at pagpapabuti ng kanilang physical na pangangatawan. Katulad po ng aming Tatay Fred, dalangin po namin ang kanyang kondisyon sa kalusugan at sa katawan, Panginoon. Nanawa ay patuloy na palakasin mo siya araw-araw, Panginoon. Ibuhos mo rin, O Diyos, at biyayaan siya ng karapatang lakas na kanyang magagamit. Nang sa gayon, ang kanyang buhay hanggang sa ito ay humantong sa iyong kalooban, ay patuloy na magamit ito para lamang sa iyo. Ingatan mo siya at patuloy na gabayan, Panginoon, ang aming Tatay Fred sa araw-araw, katuwang at sa tulong at pangangalaga ng kanyang may bahay na si Nanay Presi, ay patuloy niyo po silang samahan at gabayan. At patuloy na pag-isahin mo ang kanilang puso, Panginoon, sa pagnanais na ikaw ay mapapurihan sa kanilang buhay at pamilya. Lord, dalayan ko rin po sa iyo ang aming Dr. Lisa. Gabayan mo siya palagi, O Diyos, lalo na sa kanyang mga gawain. May you bless more and more yung kanyang service at profession, Panginoon, na sa mga pasyente na kanyang sineserbisyuhan at tinutulungan ay patuloy na maipahayag sa gawa ng kanyang mga kamay at sa puso at pagmamahal niya sa iyo, Panginoon, ay makita ang iyong kaluwalhatian sa kanya. At ang mga taong ito ay hindi lang matulungan sa kanilang problema, sa kanilang pangangatawan, ngunit matulungan din sila sa kanilang buhay espiritual. Ingatan mo at gabayan ang aming Dr. Lisa, katuwang ang aming Mami Julie, ay patuloy mo silang pagpalain, Panginoon. Ingatan mo rin po ang kalusugan ng aming Mami Julie, patuloy na bigyan at pagkalooban mo siya, Panginoon, ng maayos na pangangatawan araw-araw. I-bless mo rin, O Diyos, ang aming Kuya Deng. Patuloy na itinatas po namin sa iyo at ipinapanalangin na sa pagsusuri sa Kanya, we pray na nawa ay mapabuti at maging magandang resulta, Panginoon, ang gagawing mga gamutan at mga bagay na makakatulong upang yung nakitang bukol sa Kanya, Panginoon, ay magamot, Panginoon. We entrust to you, Panginoon, ang bagay na ito because we believe maaring ang mga gamot o mga doktor ay maging daan lamang ng ng pagpapabilis ng paggaling na ito. Ngunit ang ganap na kagalingan, O Diyos, ay laging magmumula
mula sa iyo. Kaya pinagtitiwala po namin sa iyo ang aming Kuya Deng, gayon din ang aming Ate Lani Fajardo. Ingatan mo po sila, Panginoon, at patuloy na palakasin sa bawat gawain na kanilang ginagawa sa araw-araw, sa trabaho man ito o sa kanilang pamilya. May bless also ang aming mga nanay, at itinataas po, Panginoon, ang isang mabuting kalusugan at pangangatuan po sa aming mga nanay. Ang aming Nanay Bilipa, Nanay Seni Aguila, Nanay Seni Leander, aming Nanay Emma, gayon din po ang aming Nanay Baby Castro. May you bless them, Panginoon, sa mga kanilang buhay, Panginoon, ng kalakasan. Some of them ay may kahinaan sa pangangatawan. Ang iba sa kanila, Panginoon, ay merong problema o may heart condition, Panginoon, eye condition. We are praying na anuman ang bahagi ng kanilang katawan na merong problema, ay patuloy na hinihiling po namin na hipuin mo ito at igawad ang lubos na kagalingan, Panginoon, sa kanilang buhay at pangangatawan. May we also lift up to you, maging ang aming Nanay Aji. We are praying na panumbalikin mo muli ang maayos na pangangatawan, kalusugan, lalo na, Panginoon, sa kanyang kaisipan. At muli naming makita ang kaligayahang maglingkod siya, Panginoon, para sa iyo. We are lifting up to you yung kanyang mga kasama sa bahay na nag-aalaga sa kanya. Patuloy mo rin silang palakasin at bigyan ng mahabang pasensya, Panginoon, at pagmamahal sa aming nanay na ito. Patuloy na itinataas po namin sa iyo ang kanyang kalalagayan. Patuloy na hinihiling din, Panginoon, ang iyong patuloy na pagkilos sa kanya. Dalangin ko rin po sa iyo ang aming Ate Moring, aming Ate Josie Boricano sa kanilang nararanasan sa kanilang mga mata, pagkahilo, yung karamdaman na vertigo. We are praying na nawa hindi ito maging hadlang upang may pagpatuloy nilang lubos ang pakikibahagi sa gawain. Kaya po, patuloy na ingatan niyo po ang kanilang kalusugan at maging malinaw at maging magaan ang kanilang pangangatawan, Panginoon. Nang sa gayon, maialay nila ang kanilang buong buhay sa iyo, O Diyos, sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod. Ama namin sa langit, itinataas din po namin sa iyo, maging ang aming Tatay Efren sa kanyang tuhod. Alam po namin na siya ay nahihirapan sa paglalakad dahil sa problema sa kanyang tuhod. Kaya dalangin ko po, O Diyos, na may you send doctors na maaring makatulong sa kanya upang maibsan yung sakit na ito sa kanyang tuhod at mapanumbalik yung normal niyang paglakad, Panginoon. Dalangin rin po namin sa iyo ang aming Kuya Sani. I-bless mo siya, Panginoon, ng maayos na pangangatawan. At nawa loobin mo, O Diyos, na sa kanyang karamdaman na ito na kanyang kinakaharap ay maranasan niya, Panginoon, hindi lang ang lubos na kalakasan, kundi nawa, Panginoon, we are asking and begging you, Panginoon, na ipanumbalik mo sa kanya ang maayos na pangangatawan at kalusugan. Kaya hindi po, we are lifting up to you, maging aming Pastor Sam Lim. May we pray for complete healing, Panginoon, sa kanyang pangangatawan, lalo na yung mga sugat sa kanyang katawan na naroroon pa, Panginoon, nawa maghihilom na ito at makabalik muli siya sa paglilingkod at gawain ng pangangalaga at pagbabahagi ng iyong salita. Lord, dalangin rin po namin sa iyo ang aming Kuya Gilbert, kanyang paningin, aming Ate Geraldine Panlilio, sa kanyang pagpapalakas, Panginoon, mula sa karamdaman na kanyang naranasan. We pray for your provision para sa mga kapatid po namin ito and sustenance, Panginoon, sa lahat ng kanilang kailangan, tuman ay gamot o pinansyal. Lord, maraming salamat dahil sa oras na ito, meron kaming malalapitan. Meron kaming mapagtitiwalaan, Panginoon. Meron kaming mahihingan ng tulong sa panahon na kami ay namumroblema at may mga mabigat na pangangailangan. Lord, we are not praying na masunod yung aming kalooban sa mga panalangin na ito, but we are trusting you and lifting up to you ang mga bagay na ito because we believe
kung kayo po ang tutugon sa mga panalangin na ito. Higit na mas mabuti at maganda ang magiging katugunan nito para sa buhay ng bawat isa po sa amin. Lord, gabayan niyo rin po, Panginoon, ang iglesyang ito sa mga gawain na naghihintay sa amin sa buwan ng Disyembre. We pray na ang mga anak mo na gagamitin upang ihanda ang mga gawain na ito ay patuloy kong itinataas sa iyong kalakasan at karunungan sa kanila, Panginoon. May you guide also yung aming mga leaders, aming mga pastors. Kayo po ang patuloy na mag-bless sa kanilang buhay, even ang mga deacon at deaconess po namin. May you guide them, Panginoon, as they totally help one another, Panginoon, hand in hand to fulfill your plan and your purpose sa iglesyang ito na inyo pong pinagkatiwala po sa amin. Gayon din po sa mga miyembro, naririto man o nasa abroad, we are lifting up to you ang bawat isa sa kanila, that they may continue to walk faithfully at makalakad sila at Panginoon ng merong kalakasan at lubos na tinataglay ang kabanalan na nagmumula sa iyo. Lord, pag-isahin mo kami sa isang layunin at yon ay walang iba kundi maging isang mabuting disipulo mo kami, Panginoon. Tapat na naglilingkod at sumusunod sa iyong mga salita at sa iyong mga kautusan, Panginoon, sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Muli pinagtitiwala po namin ang lahat ng ito. Alam po namin na meron kaming magandang aasahan, Panginoon, sa mga panalangin na ito dahil meron kaming tapat, mabuti at mapagmahal na Diyos na tutugon sa mga panalangin na ito. Maraming salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po namin, Panginoong Hesus. Amen. Sige po, tayo po ay makakahanap po ng ating partner and after a few minutes po, we will be closing in prayer po.
Tayo pong lahat tumayo at kung kayo pa ay nanalangin pa, just continue praying and let's close in prayer. Ama namin sa langit, maraming salamat because you are the one who called us to be your disciples. Maraming salamat dahil alam po namin na ang pagkatawag na ito ay isang opportunity, Panginoon, sa amin to serve ang isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. May you guide us, Panginoon, and may you lead us, Panginoon, sa isang buhay ng pagiging isang tunay at tapat na disipulo sa iyo, O Diyos. Na hindi kami madisqualified, Panginoon, sa pagkatawag na ito. Bagkos magamit ang pagkatawag na ito upang mas marami pang mga taong sumunod at maipakilala sa iyo na sila rin ay maging tagasunod at maging disipulo mo, Panginoon. And as we depart this place, Panginoon, may you use our lives to be a channel of a blessing. Ganun din po, magamit ang aming buhay upang maibahagi ang mabuting balita sa mga taong iyong pong tatawagin upang maging disipulo mo rin, Panginoon. Ingatan niyo po kami sa aming paglalakbay, sa aming mga daraanan nawa, with your power and with your guiding hands, Panginoon, ay safe kami makauwi sa aming mga tahanan. Maraming salamat po muli. Ito po ang aming papuri at panalangin sa pangalan po ng aming dakilang Diyos sa tagapagligtas ni si Jesus. Amen, amen. Magandang gabi po.